Naengganyo ang stock analyst na si Lexter Azurin na bumili ng Bitcoin noong Nobyembre matapos maging maingay ang naturang virtual currency o digital money dahil sa mabilis na pag-akyat ng halaga nito. Gumawa si Lexter ng online account na nagsisilbing e-wallet. Pinopondohan niya ito sa pamamagitan ng paglo-load sa kiosk o online transfer. Ang pera sa e-wallet ang pinambibili niya ng Bitcoin na pwedeng pambayad sa mga kumpanya o taong tumatanggap nito. Magagamit din ang Bitcoin sa pagpapadala ng remittances. Hindi naman siya dahil lang sa umaakit yung presyo. It's one innovation na para mapadali rin yung pagbayad ng mga, iba't ibang gamit. Yung online market kasi, it's continuing to grow. Para ring foreign currencies ang Bitcoin na nagbabago ang halaga. Pero ang virtual currencies, tumataas o bumababa ang halaga kada minuto depende sa dami ng nagbebenta o bumibili nito. Halimbawa, kahapon ng 4:49 AM, nasa $13,266.80 ang halaga ng kada Bitcoin. Pero kaninang 4:44 AM, sumipa na ito sa $15,345.20 Ibig sabihin, kumita ka na ng mahigit $2,000 o higit 100,000 piso sa loob lang ng isang araw. Pero paalala ng BSP, may mga pagkakataon ding mabilis bumaba ang halaga ng Bitcoin. The price of Bitcoin can change very rapidly. You only maintain Bitcoin na sufficient to address your transactional requirement. Kasi nga, pag ginamit mo siyang as an investment vehicle, it becomes very risky. You may be subject to huge financial losses. Mahalaga rin daw na tiyaking ang password na ginagamit sa e-wallet ay iba sa password ng social media accounts para hindi ma-hack. Babala naman ng BSP at Securities and Exchange Commission mag-ingat sa mga investment scam na sumasakay sa popularidad ng Bitcoin at virtual currencies. Magduda rin sa mga nag-o-offer ng investment na malaki ang balik sa maikling panahon at walang katalo-talo. They are trying to mislead the people that when you invest in these kinds of products that they are offering, you will always be a winner. Which is not possible in every investment. I-check din sa BSP kung rehistrado ang kumpanyang katransaksyon. Vivian Gulia, ABS-CBN News.